So here's the first question. Yung first question natin is regarding number series. Okay? Tignan mabuti. We have here A5, D2, G125, J, 625, M, 3125, and what is the correct answer? Is it letter A, P15525, B, P15625, C, Q15525, and letter D, Q15625? Or what is the next item here? Yung pangalawa natin is D25, clarify. Thank you sa mga live viewers natin. Yan. For number 1, yung numbers natin, pansin niyo mabuti, 5, 25, 125. Pansin niyo mabuti ha. So dito guys, for the pattern, ano siya? 5 raised to 1. Tama? 5 raised to 2. 5 raised to 3. Tama? Ngayon, ibig sabihin nito, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ibig sabihin yung inanap natin ay 5 raised to 6. Tama ba ako? Na 5 raised to 6 ang inanap natin? Yes. And what is the value of 5 raised to 6? The value of that is 1, 5, 6, 2, 5. Okay? Ngayon, ano na ang problema natin? Kasi meron na tayong 1, 5, 6, meron tayo nito, meron tayo nito. Pero, meron pa tayong letter na kailangan consider. What is the pattern for letter A, D, G, J, M? What is the pattern for that? A. Ano bang pattern sabi dyan? Ano nangyayari? Okay, kung mapansin nyo, from A to D, from A to D, ilang steps? Ilang skips? A, B, C, D. Tama? O magsimula tayo sa 4. 4 ba? Or dalawang letters ang ni-skip? Dalawa? Dalawa, di ba, sa pagitan nila? So that is B, C. Sunod, D to G. Dalawa. Tapos, DG. Tingnan nyo mabuti. Meron tayong DG. Ilan? EF. Sa gitna nila. Tama? Siyempre, kung makagawan tayo, kahit sa G to J naman, GHIJ. Ibig sabihin, from M, guys, from M, dalawang letters. M, N, O. Sunod P. Nawala tuloy ako. Okay, kakaisip ko. Ayan. The correct answer is letter B. Okay. Now guys, let's move on to item number 2. Yan, next number tayo. What are the missing numbers? 8, 9, 15, 14, 22, 19, blank and blank. Ayan. So ngayon dito, kung papansinin nyo, meron bang pattern kung ang susundan natin ay magkakasunod? Guys, kung magkano 8, 9, 15, 4, 22, 19, pansinin nyo mabuti, 8, 9, magkasunod. Tapos, mapapansin natin 15, 4, bakit ganon? Nauna si 15 bago yung 14. Meron bang definite pattern, guys? Okay, ngayon, hindi effective kung magkakasunod-sunod yung kunin natin pattern. Ang gawin nyo, meron tayong, kung mapansin, meron tayong 8, 15, 22. Meron tayong numbers na nasa odd places like first, third, fifth. So yung first, third, fifth, pati yung seventh ay related. Tama po ba? So meron alternate. So meron tayong 8 to 15. What is 8 to 15? What is the answer, guys? What is 8 to 15? Yes. What is 8 to 15, guys? What is 8 to 15? Blurred na hindi siya blurred. Mahina na siguro internet mo, Ma'am Sheila. 7. So 7 to. Pag minus nyo
15 minus 8 is 7. Next naman natin, try natin yung 15 to 22. 22. Guys, ilan din? 7 din to, di ba? 7 din. So definitely, 7 din dito. So ang lalabas dito ngayon is, ano yung number dito sa unahan? Very good. That would be 29. Tama ba? Yes, this is 29. Ngayon naman, puntahan naman natin yung mga numbers. Huwag nyo na, ganito guys, sa pagganto, huwag nyo na ubusin yung solution nyo dito, ha? Punta naman natin yung mga numbers na nasa even places like second, fourth, sixth. Okay? Second, fourth, and sixth. From 9 to 14, ilang numbers yung na-skip? What is 14 plus minus 9? Para madali nyo yung makuha. What is 14 plus 9? Okay, meron tayong 5 dito. So guys, kung meron na siyang pattern na 5 dyan, mag-assume na kayo na huwag nyo ubusin lahat yan. Nakukuha nyo ba yung ibig sabihin, guys? Proven na sa first na meron ng pattern. So ibig sabihin sa pangalawa, meron na rin siya pattern. Tama? Tama ba? Okay, very good. The number must be 24. So anong pinakasagot natin dito? Ngayon, magiging crucial to. Tandaan na, mabuti guys at magiging crucial to. Meron tayong letter B saka letter C. Tignan niyo mabuti, parehas present si 29 saka sa 24. Ngayon, anong pipiliin nyo? Is it letter B or letter C? Is it letter B or letter C? Very good. Ang pipiliin nyo dapat dito is yung letter B because this one ay number series at number pattern. Hindi pwede mauna sa 24, dapat mauna sa 29. Okay po? Guys, kindly share our live stream if natutunan niyo yung numbers 1 and 2 natin. Let's see for the series number 3. Complete the series. What is the missing number, guys? What is the missing number? 40, 48, 8, 40, blank, 35, 15, 20, 12, 8. Tignan natin mabuti. Paano naging pattern? Reverse daw lahat sa dulo. Okay, kasi may pattern din ako dito. So, pwede nyo siyang i-take as by 3. By 3. Ang dami pwede, actually. Pero tingin ko, may isa pang way, pero may nakabasa ako sa comment section dito pwedeng gayahin. So, pag ganito ang movement natin. Ito, pag ganito, ito, from right to left tayo. Pwede ba yung from right to left? Pwede. Dito sa unahan, ang gawin nyo, mag-add kayo. Tignan nyo mabuti. What is 8 plus 40? The answer is 48. Tama? Puntahan natin yung third batch dito. What is 12 plus 8? Yun nga eh. Ito yung kagandahan sa number pattern dahil napakaraming ways kapag depende sa given pero sa ganitong given, di ba, napakaganda. Unlike yung mga normal pattern natin na mag-add, subtract, or multiply this individually or by pair dito by group of 3. Tama? So kung mapansin nyo, ang dami or meron ng multiple ways kung paano isolve or sagutan ang isang number series. So sa mga ganitong klaseng mga tanong, much better na i-expose nyo yung sarili nyo at try nyo yung maximum exposure. What do I mean by maximum exposure? Ang gawin nyo, i-expose nyo yung mga sarili nyo sa mas maraming examples ng number series. And pag sinabi natin maximum exposure, actually, hindi nyo ma-reach yung maximum na yun. Okay po? Ang nangyayari lang is pinapalawak natin yung experience natin sa number series para pagdating na mismong question or answering sa mismong examination, ay meron na kayong, since meron kayong maximum exposure, that would be easy for you to figure out which pattern must be used for this kind of number series or which pattern must be used for this kind of series. So I hope na nakuha niyo yung pinaka-ibig sabihin ko sa maximum exposure. And so what is the correct answer here? Guys, 15 plus 35, the correct answer is what?
Okay, letter D is the correct answer. Yan. Okay? So let's move on with the next problem. Dito tayo sa number 4. Find the missing number. 12, 17, 36, and 50. Okay, dito ngayon, tingnan niyo buti dito ngayon. Anong inad dito? Plus ano to? Plus sa 12 to 17. Sa 12 to 17, plus ano tayo? Ayoko rin ng number series eh. Sa ulo, no? 5 to, tama? Plus 5. Ngayon, punta naman natin to. Okay? Yung 36 to 50 plus ano siya? Plus what? Plus 14. Ngayon, paano kaya natin makukuha yung isa? Plus 14, di ba? Paano kaya natin makukuha yung isa? Plus ano kaya siya? Yung sumunod. Addition of 3. Okay, pwede. Tayo natin. Pag nag-add tayo ng 3 dito, ibig sabihin from 17, from 5, mag-add tayo ng 3, pwede siya maging 8. Tama ba? So pwede bang pag ginawa natin plus 8 to, tingnan natin kung lalabas ay yung tamang sagot. So 8. So this is 17 to, ano number to? 25. Okay, tingnan natin mabuti ha. 25. Ngayon, so meron tayong 3, 8. Buburahin ko lang to. Kung sinasabi niyo plus 3 tayo, so buburahin ko siya. Ang mangyayari, ito dapat ay magiging 25 to 36. Plus ano to? Plus 11. So plus 11. So definitely the correct answer is 25. Okay tayo dito? Sino ako ang tamang sagot sa number 4? Pakitaas nga pong kamay. Ilagay po ang CSE review with Teacher Gon. Yung 8 kanina guys, nag-assume tayo. Kasi guys, sometimes, kailangan mag-assume ng pattern kung uubra siya. So, ang nangyari kasi dito, ito, tanin mo mabuti from 5, tapos nag-plus 11 tayo, nag-assume tayo na meron tayong plus 3. Di ba from 5? Di ba plus 5 tayo? Sa 5 na yan, mag-add ka ng 3 para makuha mo yung 8. Sometimes, you need assumptions. Okay? Yan guys, pa-vouch na po guys, legit tayo. Ayan, para ano lang, para mawala yung worries nila if ever na they are interested to join. Yan, okay? For number 6, a tank is 3/4 full of water. If 6 liters of water is added, the tank becomes full. What is the capacity of the tank? So, tingnan natin mabuti. So, what is the correct answer dito? Ngayon, paano makukuha yon guys? Paano makukuha? Pansinin niyo mabuti na yung tank is currently meron na lang 3/4 or meron siyang 3/4 na laman. Tama? Ngayon, ilan na lang kulang? Ito man tanong ko, ilan na lang ang kulang para mabuo siya? Ilan na lang ang kulang para maging 100% yung tank? Guys, ilan? 1/4 na lang. And then sabi dito, yung 1/4 na yan ay yung 60. Tama? Is equal to 60. So, ang gagawin lang naman dito para makuha mo yung pinakasagot, ibig sabihin, by 4 parts yung buong tank. Ang gawin mo dito, i-multiply mo lang to by 4, and the answer is 240 liters. Okay, nakuha po ba ito? The correct answer is 240 liters. Sir, bakit po? Bakit yan? Ibig sabihin, itong 3/4 na to is 180 liters. Okay? So, the correct answer is letter A. This is number 7. Okay po. For number 7, sabi dito, if 2/7 of a number is 14, what is 5/7 of that number? Now, for this problem, ito muna tayo ha. Yung 2/7, ilagay nyo muna rito. Tapos, tanong ko lang muna. Anong ibig sabihin ng word na off? Guys, anong ibig sabihin ng word na off? Okay, very good. Off means multiply. So, multiply ito times to
So times, sabi, ang number natin ay gawin na lang natin n. And then, this is n. Ito namang is natin ay equal sign yan. And then, 14. Ngayon, pwede ba natin pasimplihin? Pwede natin itong part na to, gagawin natin simple yan. Pwede natin siyang gawin ano lang. Simpleng 2/7n is equal to 14. Sir, bakit po? Dahil itong 2n/7, yung 2n na yan is the same as 2 times n. Okay po? Ngayon, cross-multiply lang natin to. Lagyan natin ng 1 dito. 2 times n is 2n. And then, what is 7 times 14, guys? What is 7 times 14? Hello? What is 7 times 14? 98. And then, divide nyo lang ito by 2. Divide by 2. Makukuha na natin yung number. So, n is equal to 49. Ngayon, sabi dito, what is 5/7 of that number? So, ang gagawin mo lang naman doon is yung 49 mo is i-times mo lang to sa 5/7. Okay? So, pwede ba tayo mag-cancellation dito? Pwede ba tayo mag-cancellation, guys? Pwede? Itong 7 maka-cancel to, magiging 1 na lang yan. Itong 49 magiging 7. So, multiply natin to. We have 7 times 5, which is 35. Okay? So, may nakita ko nag-comment dito ng pattern ng mental math. Kaso nga lang, sa ganitong klaseng problem, it will not appear ng madalas. That's why I'm teaching yung pinaka-proper way on how to solve this one. I hope na na-understand ng karamihan sa inyo. May nakita na ako. Ang galing. Okay? Clear ba tayo dito, guys? Clear tayo dito? Okay. So ngayon dito sabi sa problem, Tim is 5 years older than Joanne. 6 years from now, the sum of their ages will be 79. How old is Joanne? So ngayon, set up muna natin yung mismong problem natin. Sino mas matanda? Yung ang tanong ko dyan, sino mas matanda? Si Tim. So, ang gawin natin dito sa Joanne ay si J, sa Joanne ay X lang. Si Tim naman, si Tim ay X plus 5. Para to sa para to sa present age. Present. Iba lang yung sana gusto kong gumawa ng table kaso lang di na ako nakagawa. Present age. Ngayon, ano ngayon yung magiging nila? Yung future age. Tama ba ako? Future age to, di ba? Anong clue? Guys, what is the clue? Very good. Very good to, Kasi 6 years from now. From now. Ito yung naging clue natin. So, ano ngayon magiging future age ni Joanne? If 6 years from now. Ano ngayon yung magiging future age ni Tim? If 6 years from now. Okay? Kay Joanne ay X plus 6. Kasi plus 6 yan, guys, plus 6. Kay Tim naman, hindi na X plus 5 plus 6. Ganyan ang X plus 11. Tama tayo? X plus 11? Tama po ba? Yes, X plus 11 tayo, guys. Tama? X plus 11. Ngayon, sabi dito, the sum of their ages, kailangan natin i-add itong dalawang to. Meron tayong X plus 6 plus X plus 11. And then, ang total daw nun ay, ang total ay 79. So, pag 2x plus 17 is equal to
79. Then, ilipat natin sa kabila magiging, dali ko lang dito. Kaya ba? 2x is equal to 79 minus 17. Okay? So, that would be 2x. Dito natin lagay. Is equal to 62. Then, divided by 2. Divided by 2. Pwede niyo akong sabayan. So, this is x na lang. And then, what is 62 divided by 2? Again, what is 62 divided by 2? Ilan po? 31. Ngayon, eto, be careful. Be careful ha, nakikinig po ba? Guys, be careful ha. Huwag kayo agad mag-assume na ito yung tamang sagot. Basahin niyo muna yung pinakatanong. How old is Joanne? Okay po? So, babalikan natin dito ay yung present. Itong kinatanong dito. Since yung present age or yung current age yung Joanne ay represented by X, automatic, ito na yung pinakasagot natin. Okay, the correct answer is letter D. Naintindihan po ba? Saan galing po yung 11 at 2 at 17? What? Yung 11 natin, kasi mag-add tayo dito ng 6. Ito po ng 6. Ayan po, kaya siya naging 11. Saan ang galing ng 17? 6 plus 11. Saan ang galing yung 2? Isang x plus isang x, kaya siya naging 2x. Clear tayo doon? Saan ang tatanong kanina? Sa number 11, sabi dyan, the ages of 7 people are 22, 25, 22, 30, 28, 25, and 22. What is the mode and median, respectively? Okay, tingnan natin. Is it letter A, 22, 25? Letter B, 25, 25? Letter C, 22, 28? Letter D, 25, 28? Tingnan natin mabuti. Tingnan natin. Ngayon, ano bang ibig sabihin kapag mode? O sa mode muna tayo. Paano ba natin makukuha yung mode? Guys. Mode muna tayo. Mode muna unahin natin. Yung mode natin, pag sinabi natin yung mode, siya yung most frequent na lumalabas. Ano number ba yung maraming beses siyang lumalabas dyan? Guys. Ano number? Yung may pinakamaraming beses na lumabas sa data na meron tayo. 22, very good. Kasi bakit po? Meron tayong 1, 2, at third times nang lumalabas yung 22. Tama? Ngayon, so it's either letter A or letter C. Tama? Ngayon, punta natin mabuti. Paano naman kunin yung median? Paano naman kunin yung median? Ang gagawin nyo, isa-arrange nyo lang to. Pwede mas mula sa pinakambaba, sa pinakamataas, 22. Tapos 22. Arrange nyo lang yung mga numbers, ha? Arrange nyo lang to. Tapos isa pang 22. Okay? Tapos, dalawang 25. Tapos 25. And then 28. Saka 30. Ngayon, ilang pirasong number ang meron tayo? Ilang pirasong numbers? Guys. Ano po? Ilan? 7. So kung 7 yan, meron tayong middle. What is the middle of 7 numbers? Pang-ilan? Pang-ilan? Anong placement? Ang middle? So ako ang ginagawa ko dyan, tinatanggal ko yung unahan, dulo. Pangalawa, at ito. Ito, saka ito. Nag-cross out ako, so the correct answer is 25. Therefore, the correct answer is letter A. Nakuha po ba yan, guys? Nakuha po ba yan? Naintindihan po ba yan? Sige, sagutin natin to. O, tulungan niyo ako dito. Paano pag 8 number yung sa median? O, pakisagot to.
Ang gagawin mo, kung merong number dito sa pagitan, let's say this one, kunyari may number pa rito let's say for example 24. Yan, kunyari may number lang dito Add mo itong dalawang to, kunin mo yung average nila. That would be 24. Tandaan na, plus 25. Siningit ko lang to, then divided by 2 always. So the correct answer dito ay 49 over 2, which is equal to 49 divided by 2 is 24.5. Ayan po. Dalawang nasa gitna lang. Dalawang nasa gitna. Tama po ba ako? Pa-comment nga po kung tama tayo. So dito for this problem, ano to actually ratio and proportion to. Pero pwedeng gawin dito, 120 bottles divided by 8. So 120, parang kailangan niya malaman is ilang bottles yung kaya. So what is 120 divided by 8, guys? What is 120 divided by 8? Ano po dito kay Nima Maria na parang mas complicated? Ako kasi, sa part ko nga, sabi ko nga, kapag age problem nga, I would go with the proper way. Okay po? Clear po ba yun? Clear ba tayo dun, guys? Sa age problem? Kasi, sanay ako sa proper way, tapos yun yung nakita kong tingin ko consistent way. Kasi, guys, ang ibig sabihin ng trial and error, paano kapag trial ka ng trial, saka error ka ng error, tapos error naman ng error. Nagets nyo ba? Nakuha nyo ba yung pinaka-point? Ito, pag-usapan lang natin Ano bang ibig sabihin ng trial and error? Ang trial and error ay, ang time method ay trial and error, sir. Guys, trial and error yan. Okay? Nakuha po ba? Ngayon, paano kapag try ka ng try, tapos error na error? Tapos ang problema pa, baka hindi maging tama yung try ka ng try. Nakakuha nyo? Kaya ang stand ko sa age problem, I would go with the proper way on how to solve that. Kaya ang gagawin nyo doon, more on ano lang kayo. Kasi yung try and error kasi possible hindi rin naman gumana yan sa ibang problem na meron kayo. Okay? So gawin nyo dito, this is 15, tama ba? 15 bottles, tama? 15 bottles. Parang lumalabas dito ay 15 bottles per minute. Okay, sige. Acknowledge natin to. Ito daw. Sige po. If you want to follow this solution, Ma'am Casey, yan. Screenshot to Pwede nyo screenshot to sa problem na yan. Kasi we're open din naman dito. Sige. Akala ko trial and error pa rin tinutukoy Yan. Screenshot nyo to Yan. Yan. Acknowledge natin yan. Tapos ngayon dito, para makuha natin yung how many bottles can it fill in 30 minutes, anong gagawin natin dito sa solution? Focus na tayo sa number 9. Guys, focus tayo sa number 9. Anong gagawin natin dito? Focus tayo. Where's my iPad? Oops. Hello? Gagawin natin para makuha yung tamang sagot. Yan, tingnan natin. Okay, so pwede natin gawin dito, guys, is we can multiply 30 and 15. So the answer is simply what? 450 bottles. Yan. 450. Yan. The correct answer is letter B. Okay, taas niya ang kamay. Sino nakuha ang tamang sagot for this problem? Pa-comment nga po ang CSE Review with Teacher Gon kung naintindihan ito.
Sabi sa problem natin, a jacket is priced at 1,200 but is sold at 15% discount. What is the selling price? Is it letter A, 1,050, letter B, 1,020, letter C, 1,080, letter D, 1,100? Medyo pagod na ako. Pero kaya to, last problem. Okay, paano to solve, guys? Paano solve to? Hello, let's see the solution. Kung ano ba yung tamang sagot dito. Pwede nga gawin dito, sabi diba 120, so that 50% discount. So ang gawin nyo lang dito is i-multiply nyo na lang to. Yung 1,200 is kunin nyo yung i-times nyo lang to sa 0.5. 0.15 rather. So they agree that we need to multiply it by 0.15. Sorry. Selling price pa lang niya, 0.85. Yan, 0.85. Yan. So the correct answer here, pag multiply mo yan, ay ano? Ang magiging sagot natin ay ano po? 1,020. Okay po? So the correct answer is letter B. May shortcut po ba, sir? May shortcut ba? Gusto niyo ba na shortcut? Ito na, apply in chop-chop method. Ito na. Ito na yan. Apply in chop-chop method. Pwede niyo man kunin yung 15%. Okay po, what is sa 15%, gawin niyo, kunin mo ng 10%. What is the 10% of of 1,200? What is 10%? Okay, 120. Di ba naturo ng chop-chop method? Kulang pa tayo ng 5%. Actually, tatanggal na tayo dito pero okay lang ta para mapaglaruan natin. So this is 60. So ibig sabihin, gawin mo na lang dito, 1,200 minus 180, yan. Yan tayo. So the correct answer is 1,020. Ayan po. Tama? Tama ba tayo sa sagot natin? Okay. Sige. Ayan. Ngayon, that's it, guys. This is it.